Kamusta? Ako nga pala si GH Tech at sa video na ito, titingnan natin ang mga murang mini PC deal sa Lazada ngayong 2025. Tandaan na kung may coins at voucher, as usual, gamitin nyo para makatipid. Ano pang hinihintay natin? Let's do this. Unahin natin ang B-Link Mini PC. Ayon sa mga reviews, hindi ito powerhouse para sa gaming pero solid ang pagkakagawa at bagay bilang HTPC, thin client o light productivity machine. Okay naman ang I/O port selection para sa presyo. Ngunit mapapansin mong wala itong USB-C port. Maganda rin itong option para sa mga gusto ng compact PC na hindi nangangailangan ng high-end graphics. Pero pwede ka dito maglaro ng retro games and esports tulad ng Valorant, League of Legends at CSGO. Ngayon, nakikita nyo na merong available dito na 0G plus 0G. Ibig sabihin nito walang RAM at walang storage. Kung ako ang tatanungin nyo, mas magandang bilhin to. Kasi mura lang ang DDR4 RAM SODIMM, yung maliit na RAM. Around 500 pesos to 800 pesos per 8 gig. So bumili ka ng dalawa, ilagay mo na lang tapos bumili ka din ng NVMe SSD. Ikaw ang bahala sa size pero minimum 250 gigs. Masyado nang malaki mga operating system ngayon. Ngayon, kung hindi ka marunong magbukas ng mini PC o ayaw mong buksan, edi pumili ka na lang sa mga model dito kahit ano dyan pwede. Ang susunod na mini PC ay ang Intel Alder N100 Mini PC. Bagamat wala akong nakikita na malalim na review sa model na to, base sa spec nito, mas okay to kumpara sa typical na budget mini PC. Ang N-series chips tulad ng N100 ay karaniwang energy efficient, kaya magandang gamitin para sa trabaho o study o multimedia task. Gusto ko din bumili nito pero ang habol ko ay yung board lang. Anyway, dito sa mga ino-offer nila, merong no RAM, no OS, kalimitan walang RAM at storage ang ibig sabihin. As usual, mas okay na ito ang bilhin kasi overpriced yung mga meron ng RAM at storage. Next, meron din tayong Gen Machine Ryzen 3 5300U Mini PC. Dahil AMD-based ito, kalimitan, mas maganda ang graphics capability nito kaysa sa Intel equivalent. Pwede ka rin maglaro dito ng older AAA games, pero mas okay ito for low-spec gaming, study at light productivity. Bumili na ako nito, ginawa kong mini PC ng CyberDeck project ko. Nasurpresa ako kasi nakakapag God of War ako dito, yung una. Tapos ang max power consumption nito ay 25 watts lang. Napakatipid sa kuryente. Ngayon, as usual, hanggang maaari kung pwede ikaw na lang ang maglagay ng RAM at storage, ikaw na ang maglagay kasi as usual, overpriced yung mga may pre-installed na RAM at storage. Ngayon, ito pa, ang isa pang AMD option, ang Gen Machine Ryzen 3 7330U Mini PC. Ito ang pinakabago sa mga mini PC dito, pero ang performance nito ay halos pareho lang ng 5300U. Minsan mas mabilis pa yung 5300U. Inilagay ko to dito kasi mas matagal pa ang software support na makukuha nito kumpara sa ibang lumang mini PC dito. Ngayon, nakikita nyo, ito rin ang pinakamahal dito. Pero for some reason, hindi ganun ka-overpriced yung 16GB plus 256GB. Kaya ito na lang ang kunin nyo. Wag na yung no RAM, no OS. Yung 16GB plus 256GB na lang. So, sa kabuuan, top pick ko ay yung 7330U at yung 5300U. 7300U kasi bagong-bago at susuportahan pa ng AMD ang mini PC na yan. Tapos pinili ko din yung 5300U kasi mura lang ang DDR4 RAM para dito. Tapos maganda to for low power consumption gaming. Sarap kabit sa solar power at paglaro ng retro games up to Nintendo Switch. So ayan ang mga lineup ng mga murang mini PCs ngayon sa Lazada 2025. Kung may mga tanong kayo, ilagay nyo lang sa comment section. Salamat sa panonood. Ako nga pala si GH Tech. Hanggang sa muli.